Alas 6:30 na nga ng umaga, nagpa-andar tayo ng traktor para yung mga kapitbahay natin sa malapit ay hindi mabulahaw dahil medyo maaga pa. Suyod muna ay sinabit natin para medyo mapatag yung mga hukay-hukay at saka yung medyo madurog yung mga tiningkal o yung mga buong lupa na hindi masyadong nadurog ng mga cultivator na ginamit. Ngayong araw, maaga tayong bumangon, alas 4:30 ng umaga. Dahil unang araw ng paggagayak natin sa farm 2 na taniman ng kalamansi. Tinatanglawan na nga natin itong mga kalamansian at check natin kung dumadami ba ang mga bulaklak na lumulusot. Dahil nitong mga nakaraan lang, may mga bulaklak na mga nagsulputan pero hindi pa siya ganun kadami. Kape muna tayo. Pampainit na sikmura at pampagising na din mga ka-agri. Talaga naman kapag umaga medyo mahirap bumangon pero kailangan para sa paghahanda ng panibagong simula sa kalamansi. Checkin natin yung mga gamit natin para hindi sayang ang punta natin sa kabila. Dahil kahit malapit lang yung farm 2, nasa 200 meters lang, ay para sa akin malaking abala yung may makalimutan na gamit kapag nagsisimula ng trabaho. Kaya bago ko umalis, chinecheck ko kung ano yung kulang na dadalhin, mga okay ba ang kondisyon ng mga gamit natin. Tulad na lang ng flashlight, pala, yan, number 1 yan, mga kailangan natin sa farm. Ito na nga, karating na tayo gamit ang ating motor. Dilim pa. Ayan, makikita nyo ilaw na yan sa kabilang bayan na yan, kabilang ilog na yan, ibang bayan na yan mga ka-agri. San Leonardo Nueva Ecija na yan, yung kabilang ilog. Puntahan na natin, check natin ang ating tractor kung nandito pa. Pero nung hapon pa lang, dinala na namin dito to para umaga hindi na tayo mambulaho pa sa kalsada. Maandarang ang tractor, maingay din kasi. Kaya hapon pa lang, ready na natin yan dyan. Yan sa may malapit dyan sa housing ng Kalabaw. Dyan lang yan. Ito pa naman at hindi naman nawala. Medyo magpapaliwanag lang tayo ng mga kaunti, mga ka-agri, dahil dito kaya may mga kapitbahay na nakatira dyan sa kabila ng mga saging na yan. Migil muna tayo ng pag-hand tractor kasi medyo sumasakit na yung ating mga binte. Nakakalahati pa lang ako agri dito. Ito, mga kalahati pa, matagpos na ako, tapos ulitin ko pa uli ng isa pa to para madurog na ng madurog yung mga tiningkal na to kasi masyadong matigas. Hindi kasi masyadong pulido yung pagkaka-cultivator dito nung nakaraan lang na video natin. Kasi iba na yung operator. Dati kasi yung kaibigan ko yung operator, talagang maano siya, mapulidong tumarabaho. Kaya halos pino na to. Kaya ang ginagawa ko na lang, pinapatag ko na lang talaga. Ito kasi patag na, nagdudurog pa. Tapos medyo magaan pa yung ating nakasabit na makina dito. Hindi po ito yung mga kubota. Kasi kung yung kubota medyo yan mabigat. Kaya talagang ang daanan yan, yung mga tiningkal na to, yung malalaki na to, yung mas malalaki pa rito, durog talaga. Kaya wala tayong magagawa, yan lang ang atin. Buti nga, meron tayong ganyan, binigay na sa atin ng tatay ko yan. Libre na yan, magkukrudo na lang tayo, pati yung transmission na to, lahat na to. Binigay na sa atin to ng aking ama. At para magamit nga dito paglaland preparation sa mga taniman ng gulay mga ka-agri. Ito siguro
hanggang tanghali ito, baka mayari ko ito. Papahinga-pahinga lang ako kasi hindi naman ako ganun ka dalas na ganito, maghahawak ng hand tractor na. Hindi na katulad nung araw na nung nagsasaka pa ako ng palay. Dito kasi pasulpot-sulpot na lang. Minsan isang beses isang taon, minsan dalawang beses isang taon na nga lang ako, o isang beses dalawang taon na lang. Kaya ang ginagawa ko talaga, pinapahingahan ko to. Mapupwersa kasi yung binti ko kakalakad, mga kaagri. Hindi naman tayo sanay na praktisado, hindi naman tayo praktisado katulad ng dati. Kaya hinahinay lang, isang oras pa lang ako, medyo talagang nakakaramdam na ako ng sakit ng binti. Kaya pahinga muna tayo. Ayan na, putok na yung araw, mga kaagri. Dumating na rin yung ating hinihintay na makakasama at makakatulong dito. Siya na ang hahawak na itong farm 2 at magugulay at magtatanim kami ng bagong kalamansi dito. Hindi na kasi natin kaya itong mga ganito na kaluwang dahil marami na tayong okupado, marami na tayong ginagawa, may mga gatas ang kalabaw pa. Kaya kailangan natin ng rescue ng ating mga kaibigan na mga nangangalamansi din yan at saka nagugulay. Available pa siya at nakuha natin.